Si Mas Arrow, ang pangunahing tauhan, ay nakakuha kamakailan ng malaking halaga pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama. Gayunpaman, sinusubukan ng mga individual na makuha ito sa pamamagitan ng anumang paraan na posible kahit na may kinalaman ito sa pagpaslang sa kanya. Iniligtas ni Naromi si Mas Arrow mula sa pagdukot sa pamamagitan ng pagtalo sa mga kakaibang nilalang na ito. Natuklasan niya na hindi sila mga tao, ngunit mga puppy na gawa sa kahoy na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Kasunod ng isang mahirap na labanan, inamin ni Naromi na hindi siya kalaban sa kanyang mga kalaban. Tulad ng kanyang takot na mabihag si Mas Arrow, si Shirogane, ang tagapagtanggol ni Mas Arrow, ay nagpakita mula sa France na may hawak na sandata, ang puppy na Harlequin. Sama-sama, binubuksan nila ang mga sikreto ng isang walang hanggang kwento ng pag-ibig at panlilinlang, pati na rin ang nagtatagal na salungatan sa pagitan ng mga tao at mga puppy. Si Mas Arrow, ang mayamang tagapagmana ng Sega Fortune, ay nanunood ng isang circus performance na nagiging masama habang nagre-rebuild ang mga performer, at inaatake ang audience gamit ang kanilang mga puppet. Tumakas si Mas Arrow sa gitna ng kaguluhan at tumakbo patungo sa lungsod. Kinabukasan, isang babaeng stunt performer mula sa ibang circo ang naghanda para sa kanyang pagganap, habang ginagabayan ni Naromi, isang part-time na mascot, ang audience. Si Mas Arrow, isang tumakas na batang lalaki na may dalang malaking malita, ay nakabangga kay Norami at humiling ng tulong sa paghahanap ng circo. Nalilito si Norami sa disoriented na pag-uugali ni Mas Arrow sa kabila ng kanyang malinis na anyo. Matapos mag-alinlangan si Naromi na tulungan si Mas Arrow, umalis siya, na humantong sa pagkakaroon ng panic attack ni Naromi at napahiya ang sarili sa harap ng mga nanonood. Tumawa si Mas Arrow sa kanyang pagtingin sa kanya, at iniligtas si Naromi mula sa kanyang panic attack. Habang nagpapatuloy si Mas Arrow sa kanyang paglalakbay, nabihag siya ng tatlong matatalinong puppet. Naisip ni Naromi na gawin ang kanyang bagay at manatili sa labas ng negosyo ng mayayaman. Gayunpaman, ang mabuting tao sa kanya ay hindi makatiis na panoorin ng isang bata na nagdurusa, kaya siya ay bumangon at iniligtas si Mas Arrow mula sa pagdukot ng tatlong puppet. Tumayo ang mga lalaki at nanatiling nakatingin kay Naromi. Nasuntok sila ni Naromi na hindi alam na mga puppet sila, at aksidenteng na-dislocate ang isang balikat nila. Nang mapagtanto na pinupuntirya ng mga puppet si Mas Arrow, nagpasya si Naromi na isakay siya sa isang tren para makalayo. Pinakilala ni Mas Arrow ang kanyang sarili bilang CEO ng anak ng grupong Sega at inihayag ang kanyang mana, tinutulungan si Naromi na malaman kung bakit siya tinutugis ng mga puppet. Naalala ni Mas Arrow kung paano pumanaw ang kanyang ama sa isang car crash na bunsod ng isang puppet na naipit sa gulong. Naaalala ni Mas Arrow ang mga turo ng kanyang lolo tungkol sa puppetry, at ang mga siri puppet ng pamilya Sega na mahalaga sa tagumpay ng kanilang negosyo. Sinabihan siya ng kanyang lolo na maghatid ng malaking portfolyo sa isang taong nagngangalang Shirogane kung sakaling pumanaw ang kanyang ama bago siya maging matanda. Nilinaw ni Mas Arrow na pare-parehong malapit si Shirogane sa circo, kaya kinailangan niyang makarating doon. Iminumungkahi ni Naromi na dapat pumunta si Mas Arrow sa pulisya sa halip na sa circo sa susunod. Isa pang puppet assassin ang umatake, ngunit nanindigan si Naromi para protektahan si Mas Arrow. Nadiskerel ng puppy ang tren, ngunit sinampal ni Naromi si Mas Arrow sa isang anyong katapangan. Si Mas Arrow, na nakaharap sa isa pang puppy, ay naalala ang payo ni Naromi, binato ito ng bato, at tinawag si Shirogane. Muli, nagpakita siya, tinapos ang puppy, at sinuri si Mas Arrow. Si Naromi, na na-dislocate ang balikat, ay hinarap si Shirogane, na napagkakamalan siyang kaaway. Si Mas Arrow ay namagitan at na-knockout sa proseso. Si Shirogane, na napagtanto ang kanyang pagkakamali, ay sinabihan si Norami na umalis. Si Norami, sawa na sa abala, ay umalis sa una ngunit sa huli ay bumalik upang tulungan si Mas Arrow. Kasabay nito, isang puppeteer na isa ring assassin, ang nagpapaalam sa kanyang mga amo tungkol sa hindi matagumpay na misyon at ang papel ni Shirogane dito. Nakita ni Naromi na hawak ni Shirogane ang isang sugatang Mas Arrow sa buhos ng ulan, at kinumbinsi niya itong manampalataya sa kanya. Dinala nila si Mas Arrow upang makita ang manggagamot ni Naromi, na tinatahi ang kanyang kamay at pinapayagan siyang magpahinga at magpagaling. Tinanong ni Shirogane si Naromi tungkol sa kanyang pagbabalik kung saan siya ay tumugon na hindi niya maaaring iwanan si Mas Arrow sa mga lansangan. Nagsimulang magkaroon ng pananampalataya si Shirogane kay Naromi.
Gayunpaman, isang mas mapanganib na marionette ang pumasok sa eksena, na humantong kina Shirogane at Naromi na maghanda para sa isa pang labanan upang mapangalagaan si Mas Ero, ang kahalili ng dinastiyang Seiga. Hinarap ni na Shirogane at Naromi ang pinuno ng mga assassin, na ipinagmamalaki ang kanyang espesyal na papi, si Penele. Nagising si Mas Ero mula sa kanyang pagkakatulog upang makita ang kanyang mga tagapagtanggol na nahaharap sa mapanganib na banta na ito. Habang nalalapit ang labanan, nangako ang pinuno ng assassin na lagyan ng langis si Penele ng perpekto kung matatalo nito sina Shirogane at Naromi. Inilaban ni Shirogane ang kanyang papel laban kay Penele, na sinisira ito na ikinadismaya ng amo ng assassin. Gayunpaman, ang kaguluhang ito ay nagpapahintulot sa mga tauhan ng assassin na makalusot sa ospital at makuha si Mas Ero. Sa kabila ng pagsisikap ni Naromi at Shirogane, dinukot si Mas Ero. Nilabanan ni Naromi ang mga umaatake, iniligtas si Mas Ero mula sa kapahamakan. Ang boss ng assassin, na napagtanto ang kanyang mas mataas na posisyon, ay umatras upang lumaban sa ibang araw. Pagkatapos, natuklasan ng doktor ang kaguluhan sa silid at pinagalitan ang lahat na nagudyok kay Mas Ero na umiyak. Si Naromi, na dismayado sa inaasal ni Mas Ero, ay sinubukan siyang patawanin upang mabawasan ang tensyon, ngunit ang sariling panic attack ni Naromi ay nakagambala. Nakilala ang kalagayan ni Naromi, ipinaliwanag ito ng doktor sa iba, na humantong kay Shirogane na disimpektahin ang mga bahagi ng katawan ni Mas Ero sa takot na mahawa. Si Naromi, na nangangailangan ng tawa upang mabuhay, ay naghahanap ng madla sa labas kung saan ang kanyang mga kalokohan ay hindi sinasadyang nakakagulo sa karamihan. Bumalik sa lugar ni Naromi, sinabi ni Mas Ero ang tungkol sa kanyang maligalig na nakaraan, na inihayag ang kanyang katayuan bilang isang hindi tinatanggap na tagapagmana ng pamilya Seiga. Tumaas ang emosyon hanggang sa maputol ito ng isang hapunan, na niluto muli ni Shirogane. Ang nasugatan na braso ni Mas Ero ay nagudyok kay Shirogane na tulungan siyang maghugas, habang ang mapusok na pagtatangka ni Naromi na tumulong ay humahantong sa isang mahirap na enkwentro. Lingid sa kanilang kaalaman ay pinagmamasdan sila. Ang gabi ay nagdudulot ng bonding moment. Ang mungkahi ni Naromi na magturo kay Mas Ero ng martial arts ay nagpapalalim sa kanilang koneksyon. Gayunpaman, ang namumuong damdamin ni Naromi para kay Shirogane ay komplikado sa hitsura nito sa kanyang kamiseta. Ang pagsusumamo ni Mas Ero para sa walang hanggang presensya ni Naromi ay humahatak sa puso ni Naromi. Naganap ang trahedya nang dinukot si Mas Ero mula sa banyo ng mga puppeteer creep. Sa kabila ng magiting na pagtatangka ni Naromi at Shirogane na iligtas siya, inatake at natalo, nakatagpo nila si Ero Ashana, ang assassin boss na nagmumungkahi ng pansamantalang tigil labanan sa kanilang karaniwang kaaway. Nag-aatubili, sina Naromi at Shirogane ay sumang-ayon na sundan si Ero upang iligtas si Mas Ero, na hindi alam ang panganib sa hinaharap. Kinaumagahan, nagbihis sina Naromi at Shirogane at naghanda upang magtungo sa Seiga Mansion upang iligtas si Mas Ero. Bago sila umalis, pinigilan ni Shirogane si Naromi, na nagtatanong kung bakit napakalaki ng kanyang pagkagusto na iligtas ang isang batang lalaki, na binabanggit na madalas na iniiwasan ng mga tao ang hidwaan upang mailigtas ang kanilang sarili. Bago pa makasagot si Naromi, isang batang lalaki ang tumakbo sa harap nila at napadpad sa isang bato. Umiiyak mula sa pagkahulog, nagmamadali siyang nikayap ang kanyang ina. Nang nasaksihan ito, ngumiti si Naromi at sinabihan si Shirogane na huwag masyadong mag-alala tungkol sa kanya, at sumakay sa motorbike upang mailigtas nila si Mas Ero ng mas maaga. Samantala, nagising si Mas Ero sa isang malambot na kama at nakita ang isang katulong na nag-aalaga sa kanya. Nang matapos siya, lumingon siya upang makita ang kanyang tiyuhin, si Zenji Seiga, na nakaupo sa malapit na may kakaibang ngiti. Ipinakilala ni Zenji ang kanyang sarili bilang mabuting tao, at sinabing sina Shirogane at Naromi ang masasamang tao. Nakaramdam ng hindi komportable, sinubukan ni Mas Ero na bumangon sa kama, ngunit hindi siya pinapakawalan ni Zenji. Sa labas ng villa, naghihintay si Ero at ang kanyang mga tauhan, na nagpaplanong sumulong pagkatapos makapasok sina Naromi at Shirogane. Sa kanilang pagkadismaya, sumakay sina Naromi at Shirogane sa kanilang motorsiklo patungo sa kinaroroonan ng magkatunggaling koponan. Sumugod si Naromi, tinatalo ang sinumang humahamon sa kanya, habang si Shirogane ay palihim na dumaan kasama ang kanyang papay, iniwan si Naromi na harapin ang iba. Sinamantala ni Ero ang pagkakataong makalusot sa karibal na koponan, inutusan ang kanyang mga tauhan na sumunod.
Mabilis nilang natalo ang isang malaking bilang ng mga kalabang miyembro ng koponan, na pinilit ang mga malapit sa gate na umatras sa loob. Nakita ni Shirogane ang kanyang pagkakataon na makapasok sa mga tarangkahan, ngunit ang gatekeeper, isang babaeng nasa ibabaw ng bakod, ay sinarahan sila at hinahangad ang sinuman na makapasok. Ang isa sa mga tauhan ni Ero ay walang kabuluhang tumakbo sa gate at sinubukan itong sirain, ngunit nadurog lamang ng mga bitag ng gate. Matapos itong masaksihan, determinadong humakbang si Shirogane at sinira ang tarangkahan kasama ang kanyang papay na si Arlequin. Tumakbo papasok ang ilang tauhan ni Ero, at ang gatekeeper ay naghahadyas ng mga bomba, na pinipigilan ang kanilang pagsulong. Sa loob ng mansyon, tumangging kumain si Mas Ero, dahil hinala niyang maaaring nolason ng kanyang tiyuhin ang pagkain. Napansin ito ni Zenji at sinisikap niyang bigyan ng katiyakan si Mas Ero, na hinimok siyang magtiwala sa kanya para sa proteksyon laban sa mga gustong magnakaw ng kanyang kapalaran. Si Mas Ero, na pagtantong nagsisinungaling si Zenji, ay tahimik na nagplano ng kanyang pagtakas na nagdahilan sa kanyang sarili na pumunta sa banyo. Pagdating sa labasan ng dining hall, nakita niyang sinundan siya ng kanyang tiyuhin. Sa takot, sinipa ni Mas Ero si Zenji at tumakbo para sa kanyang buhay. Samantala, sinubukan ni Ero na balaan ang gatekeeper, si Takami, na mag-ingat kay Shirogane at sa kanyang papay. Si Takami, mapagmataas, ay mabilis na umaatake kay Shirogane. Si Shirogane, na inaasahan ang pag-atake, ay ginagamit ang kanyang puppet upang kolektahin ang mga bomba ni Takami at itinapon ang mga ito pabalik, pinasabog si Takami at ang kanyang papay. Si Mas Ero, na tumatakas mula sa kanyang tiyuhin, ay nagtatago sa isang abandonadong silid na ginamit ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, sinundan siya ni Zenji doon. Nanalangin si Mas Ero para sa isang himala, at natagpuan ang isa sa mga diary ng kanyang ama. Sa kanyang pagtataka, nakita niyang binanggit ang kanyang pangalan dito. Sa labas, kinumpronta ni Naromi si Ero tungkol sa pagkakasangkot niya sa Dreadful Clan. Ipinakilala ni Ero ang kanyang angkan bilang Koroa Clan, na kilala sa pagsasayaw kasama ng mga puppet para sa mga Diyos noong unang panahon. Sa loob ng mansyon, natuklasan ni Mas Ero mula sa diary ng kanyang ama na nais niyang gamitin ang buong imperyo bilang decoy para sa Koga Clan. Alam ng kanyang ama na ang pagbibigay kay Mas Ero ng imperyo ay maghahati sa Koga Clan, na magiging sanhi ng kanilang pagpaslang sa isa't isa mula sa loob palabas. Habang naglalakad sila sa gusali, tinanong ni Naromi si Ero kung bakit isang batang lalaki ang pinupuntirya ngayon ng angkan. Ipinaliwanag ni Ero na binabayaran noon ng Koga Clan ang pamilya Seiga para gumawa ng mga puppet, ngunit ngayon binabayaran sila ng pamilya Seiga para subukan ang kanilang mga puppet na parang armas. Biglang naghiwalay si Ero at ang kanyang mga tao at nagtungo sa iba't ibang direksyon. Sina Naromi at Shirogane ay tumakbo sa isang bitag na nagbubukas ng hukay sa ilalim nila. Mabilis na nag-react si Naromi, hinawakan ang braso ni Shirogane para pigilan itong mahulog, gayunpaman, ang isang panic attack ay nagpapahina sa kanyang paghawak, at parehong nahulog sa hukay. Nahanap ni Zenji si Mas Ero at pinahirapan siya ng husto. Bago ibigay ang huling atake, nakatanggap si Zenji ng tawag tungkol sa dapat na pagkasawi ni Naromi at Shirogane, nang hindi nila alam na buhay pa sila. Si Norami, na nagtamo ng mga pinsala, ay nabulunan habang lumalala ang kanyang panic attack. Nag-aalok si Shirogane ng tulong ngunit, hindi makatawa, walang magawa. Nag-isip ng solusyon si Naromi at niyaya si Shirogane na mag-date na nakakagulat na nagpakalma sa kanya, dahil hindi siya tumatawa, na nagpapahiwatig na isinasaalang-alang niya ang pakikipag-date sa kanya. Si Mas Ero, na pinapanood sila sa pamamagitan ng isang kamera, ay nakakaramdam ng inspirasyon na patuloy na lumaban. Gumamit siya ng fire extinguisher sa mukha ni Zenji para makatakas. Isinalaysay ni Shirogane ang kanyang mga karanasan sa pagkabata kay Naromi, na inihayag ang kanyang mahigpit na pagsasanay bilang isang puppeteer na pinangalanang Eleonora. Hinihikayat siya ni Naromi na magkaroon ng higit na pananampalataya sa kanyang sarili, na nagpapaalala sa kanya ng ngiti ni Mas Ero. Nahanap ni Zenji si Mas Ero sa bintana ng pinakamataas na gusali, at sinubukan siyang kumbinsihin na bumaba. Determinado, tumalon si Mas Ero, lumapag sa isa sa mga kaaway ni Ero, na hindi sinasadyang nagligtas kay Ero. Tinitigan ni Mas Ero si Ero sa mga mata, at nag-aalok sa kanya ng isang panukala na sumali sa kanyang panig para sa isang mas malaking gantimpala.
Matapos marinig ang alok ni Mas Arrow, si Arrow ay naiwang naguguluhan sa determinasyon sa mga mata ni Mas Arrow. Sa paggalang sa katapangan, napagtanto ni Arrow na seryoso si Mas Arrow at tinitingnan kung talagang tumalon si Mas Arrow mula sa bintana ng gusali. Nagulat sa desisyon ni Mas Arrow, kinikilala niya ang pagiging matapang ng bata. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Arrow ang kanilang kasunduan sa katapatan sa kanilang mga kliyente, humihingi ng paumanhin sa hindi pagtanggap ng mapagbigay na alok ni Mas Arrow, dahil mangangahulugan ito ng pagtataksil sa kanilang unang kliyente. Determinado na baguhin ang isip ni Arrow, ipinakita sa kanya ni Mas Arrow ang diary ng kanyang ama, na inihayag ang isang plano ng mga nakatataas na pamilya ng Sega na gawin ang Koga clan na labanan at tapusin ang isa't isa. Dahil sa paghahayag na ito, muling isaalang-alang ni Arrow ang alok ni Mas Arrow. Sa malalim na ilalim ng lupa, naghanap sina Naromi at Shirogane ng daan papasok sa mansyon nang makasalubong nila ang isang kaaway na nagtanim ng 2 time bomb sa ilalim ng mansyon. Inaaway din siya ng isa pang tauhan ni Zenji. Napapanood lang ni Naromi at Shirogane ang eksena. Sa itaas, si Zenji ay nakatanggap ng isang tawag na nagpapaalam sa kanya na si Mas Arrow ay buhay pa, at papalapit na kasama ang koponan ni Arrow. Bago pa niya ma-off ang tawag, hinarap ni na Mas Arrow at Arrow si Zenji. Nakita nilang pinapanood niya sina Shirogane at Naromi na nakakulong sa isang malaking screen. Nagmamakaawa si Mas Arrow kay Zenji na palayain ang kanyang mga kaibigan. Sinamantala ang pagkakataon, sinubukan ni Zenji na makipag-ayos na nangangakong papalayain sila kung papayag si Mas Arrow na maging legal ward niya. Sumang-ayon si Mas Arrow, at inutusan ni Zenji ang kanyang tauhan na palayain sina Shirogane at Naromi, sa halip ay inilagay sila sa isang piitan. Si Arrow, na naramdaman ang panlilinlang ni Zenji, ay pinigilan si Mas Arrow na gumawa ng matinding pagkakamali. Binalaan niya si Mas Arrow na malamang nasasaktan ni Zenji ang kanyang mga kaibigan kahit na mapirmahan na ang mga papeles sa pag-aampon. Kinumpronta siya ni Mas Arrow, at inamin ni Zenji na susubukan niyang tapusin sila. Galit na galit, inatake ni Mas Arrow si Zenji sa lupa, pagkatapos ay tumalon sa ibabaw ng papel ni Arrow, na hinihimok siyang tumakas sa gusali bago sumabog ang mga bomba. Sina Mas Arrow at Arrow ay gumawa ng isang mapanganib na pagtalon mula sa bubong patungo sa susunod na gusali. Si Arrow, sa una ay nag-aalangan, ay sumama kay Mas Arrow, ligtas na nakarating sa tulong ng papel. Pagkatapos ng maikling talakayan, nahimatay si Arrow. Ilang sandali pa, nagbanta ang tauhan ni Zenji na tatapusin si Mas Arrow kung hindi niya hahayaang tapusin sina Shirogane at Naromi. Naninindigan si Mas Arrow, binibili ang oras para mag-power up si Naromi. Pinahusay ni Naromi ang kanyang mga kakayahan gamit ang espiritual na enerhiya, lumabas sa hole, at tinalo ang mga kaaway sa susunod na silid. Pinagmamasdan ni na Shirogane at Mas Arrow si Naromi na buong tapang na nakikipaglaban. Sa panahon ng labanan, bumigay ang mga binti ni Shirogane, at siya ay pansamantalang baldado. Si Shirogane, na na-distract, ay nahuli ni Takami. Sa parehong hindi makalaban ang kanyang protector, sa simula ay sinubukan ni Mas Arrow na tumakas ngunit pagkatapos ay bumalik upang kontrolin si Arla Queen, ang papel ni Shirogane, na nagpapakita ng kahangahangang kasanayan. Sinira ni Mas Arrow ang papel ni Takami. Sa sandaling iyon, sumabog ang bomba sa ilalim ng pinakamalapit na gusali, na ikinasawi ni Zenji at yumanig sa bahay. Nagsimula ng apoy ang pagsabog. Gumawa si Arrow ng ropeway, na hinihimok ang lahat na tumakas. Tinitiyak ni Naromi na ang lubad ay ligtas, at ipinadala si Shirogane sa kaligtasan. Ang sahig sa ilalim ni Mas Arrow ay bumigay, at siya ay nahulog. Si Norami, na nakakaranas ng panic attack, ay itinulak si Shirogane pababa sa ropeway at pagkatapos ay pumunta upang iligtas si Mas Arrow. Ibinalot ang kanyang katawan kay Mas Arrow, pinoprotektahan siya ni Norami habang nasusunog ang bahay. Sa kabila ng mga pakiusap ni Mas Arrow na palayain siya, tumanggi si Norami, hinimok si Mas Arrow na manatiling tapat sa kanyang sarili at ngumiti sa kahirapan. Si Mas Arrow ay nakatulog at nagising kinabukasan sa mga debris, natagpuan ang kanyang sarili na nakabalot sa braso ni Norami. Sa paghahanap para sa natitirang bahagi ng katawan ni Norami, nakita niya lamang ang mga durog na bato, na humantong sa kanya upang maniwala na ang kanyang bayani, si Norami, ay nasawi sa apoy. Makalipas ang 2 buwan, nagising si Mas Arrow sa isang maliwanag na umaga, handa na para sa kanyang unang araw sa paaralan. Binuksan niya ang kanyang mga bintana, hinahayaan ang hangin sa umaga na dumaan sa kanya.
Bumaba siya para mag-almusal at hinainan ni Shirogane, na nag-aalala sa kanya upang matiyak na handa na siya sa kanyang pagbabalik. Si Masero, na medyo nabigla, ay humiling sa kanya na bigyan siya ng espasyo. Si Shirogane, na kilala bilang Shiro, ay naghahanda sa kanyang sarili para sa paaralan. Sa pintuan, nagtanong si Masero kung si Shirogane ay mag-aaral sa parehong paaralan. Ipinaliwanag ni Shirogane na nakarehistro siya sa isang paaralan na katabi niya sa ilalim ng pangalang Seiga para mabantayan niya itong mabuti habang pinahihintulutan siyang mamuhay ng may kaunting kalayaan. Hindi nagtagal, may dumating na sasakyan para ihatid sila sa paaralan, ngunit hinawakan ni Masero ang kamay ni Shirogane at piniling sumama sa kanya. Habang naglalakad sila, nginitian niya ang napakagandang si Shirogane at buong tapang na humakbang. Ilang sandali bago dumating sa paaralan, pinigilan ni Shirogane si Masero para magsalita tungkol sa pananakot. Narinig niya na dati ay binubuli si Masero dahil sa pagiging anak na ipinanganak sa yaman. Pinayuhan niya siya na iwasang tumayo upang maiwasan ang pag-akit ng hindi gustong atensyon. Isinasaalang-alang ni Masero ang kanyang mga salita, ngunit medyo nakalilito ang mga ito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa paaralan ni Masero. Sa gate, nakita siya ng tatlo sa mga panghabang buhay na bully ni Masero, at tuwang-tuwa silang inaabangan ang mga kakilakilabot na bagay na plano nilang gawin. Pinaalalahanan ni Shirogane si Masero na tawagan siya kung may problema siya, bago pumunta sa sarili niyang paaralan. Ilang sandali pagkatapos ng pagdating, kinuha ni Masero ang kanyang sapatos mula sa kanyang locker at nakitang wala itong laman. Napagtantong itinago ng mga bully ang kanyang sapatos, ngumiti siya at naglakad papunta sa klase na walang sapin ang paa, na iniwang naguguluhan sa mga nananakot. Nangako silang paiiyakin siya bago matapos ang araw. Sa klase, nakahanap si Masero ng mga nakakahiyang larawan ng kanyang sarili, na nagmamakaawa sa mga nananakot na palitan ang kanyang diaper. Sa halip na magalit, pinuri niya ang kanilang iginuhit at mahinahong umupo sa kanyang upuan. Pinatitindi ng mga bully ang kanilang panliligalig, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tak sa kanyang upuan at paghagis sa kanya ng mga basang lampin, ngunit si Masero ay nananatiling hindi nabigla. Sa pagtatapos ng klase, itinapon siya ng mga maton sa lupa. Si Ori, ang president ng klase, ay hindi na makayanan ang pambubuli at hinarap si Kageyama, ang pinuno ng mga bully. Si Shirogane ay tumitingin mula sa bintana, pinag-iisipan ang pinakamagandang paraan ng pagkilos. Nagpasya siyang obserbahan kung paano gumaganap ang eksena. Sinubukan ni Ori na makialam, ngunit magalang na hiniling sa kanya ni Masero na huwag na lang. Frustrated, sinabihan ni Ori si Masero na huminto sa pagsusumit sa mga nananakot. Pagkatapos ay sinuntok ni Kageyama si Masero, naglantad ng peklat sa kanyang noo. Ang pagkakita sa peklat ay nagpabigla sa lahat na nagpapakita ng lawak ng pagdurusa ni Masero. Nang mapagpasyang oras na upang ipakita ang kanyang tunay na sarili, tinanggal ni Masero ang kanyang kamiseta, na ipinakita ang kanyang mga peklat sa kanyang mga kaklase. Lahat, pati na ang mga nananakot, ay nakikiramay kay Masero at sa mga pagsubok na dinanas niya. Isinalaysay ni Masero ang kanyang mga karanasan at pinag-uusapan ang tungkol kay Norami, ang taong nagligtas sa kanya. Bumalik si Shirogane sa kanyang paaralan, at pinagalitan ng kanyang guro sa kanyang pag-alis sa kanyang unang araw. Samantala, si Mr. Nakamachi, isang may-ari ng Circo, at ang kanyang dalawang anak na lalaki ay humarap sa kanilang may-ari, nabigo sa kanilang overdone na upo. Pinayuhan ng may-ari si Mr. Nakamachi na sumuko sa Circo, na humahantong sa isang mainit na ugnayan. Sa panahon ng PE, nakaupo si Ori kasama si Masero at nagtanong tungkol sa taong nagligtas sa kanya. Pinag-uusapan ni Masero si Shirogane at ang yumaong si Naromi. Binanggit niya na si Shirogane ay napakahusay sa bawat paksa, kabilang ang kasaysayan, matematika, pagluluto, at maging sa PE kung saan naungusan niya ang star gymnast. Ipinaliwanag ni Masero ang kawalan ng kakayahan ni Shirogane na tumawa, na nagpapalungkot sa kanya, at ang kanyang paniniwala na nag-ambag ito sa pagkasawi ni Naromi. Iminumungkahi ni Ori na sumali si Shirogane sa isang circo upang makahanap ng bagong layunin. Si Masero, na naghahanap ng paraan upang matulungan si Shirogane na magpatuloy mula sa pagkasawi ni Naromi, ay nakikita ito bilang isang pagkakataon. Samantala, si Mr. Nakamachi, at ang kanyang mga anak na lalaki ay nananaghoy na mas gusto ng mga bata ang mga video game at TV kaysa sa circo.
Sa sandaling iyon, dumating sina Shirogane at Masero, na nagpapahayag ng interes na sumali sa circle ni Mr. Nakamachi. Malugod silang tinatanggap ni Mr. Nakamachi, at ipinakita ng kanyang mga anak ang kanilang kakayahan. Hiniling ni Masero kay Shirogane na ipakita ang kanyang mga kakayahan, at pinahanga niya ang lahat sa kanyang pagganap. Pagkatapos, tinitingnan ni Shirogane si Masero, na nagpapatunay na okay siya sa pagsali nito. Opisyal na tinatanggap ni Mr. Nakamachi si Shirogane sa pangkat ng Circo. Sa isang madilim na silid sa isang lugar, nakita ang katawan ni Naromi na may bipang monitor na nagpapahiwatig na may nagligtas sa kanya bago nagising si Masero ng umagang iyon pagkatapos ng insidente. Pagkalipas ng ilang araw, nakita si Naromi sa isang maximum security na ospital na sumasailalim sa espesyal na paggamot na may partikular na substance na tinatawag na aquavita. Matapos maibigay ang mga huling patak ng substance, inutusan ng doktor ang katawan ni Naromi na bumangon mula sa pagkakatulog. Pagkalipas ng isang buwan, nagising si Naromi at nalaman niyang nakikipaglaban siya sa isang grupo ng mga puppet para sa kasiyahan. Sinubukan niyang balikan ang kanyang huling alaala bago siya matulog, ngunit naaalala lamang ang mga fragment, Shirogane, ang umiiyak na babae, at Masero, ang batang may maliwanag na ngiti. Napagtanto ni Naromi na nawalan siya ng alaala, at walang ideya kung sino siya bago ang insidente. Ilang sandali matapos magising, niliinggan ni Naromi ang silid at nakita niya ang isang kakaibang lalaking maputi ang buhok na nakatayo sa tabi niya, humihiyaw tungkol sa nararamdaman ni Naromi at iniinis siya. Tinanong ni Naromi ang lalaki kung nasaan siya, at sinabi sa kanya ng lalaki na siya ay nasa isang high security na ospital sa Illinois. Nang marinig ito, nag-alala at nalilito si Naromi tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Guy Christopher. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang malamang kukulam na babae sa buong silid bilang si Lucille Barrow. Bago makasagot si Naromi, isang nurse na nagngangalang Helen ang nagsuri sa kanya. Agad namang nagpasikat si Guy kay Helen, dahilan para mapahiya siya. Bumangon si Naromi at pinagsabihan si Guy dahil sa hindi nararapat na pagkilos na ipinangako sa kanya na hindi na uulitin. Napansin ni Naromi ang isang blonde na bata na nakatingin sa kanyang silid. Sinubukan niyang batiin ang bata, ngunit natakot ang bata at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Naromi sa koridor ng ospital patungo sa isa pang silid kung saan nakita niya ang ilang mga bata na nakaupo sa isang maliit na center table. Para mapawi ang tensyon, kusang gumagalaw ang katawan ni Naromi, nagsasagawa ng martial arts moves. Ang dramatikong pagpapakita ay humahanga sa mga bata, na dumagsa sa paligid niya, pinupuri ang kanyang mga galaw. Sa sandaling iyon, ang blonde na bata, si Mark, ay nagkaroon ng panic attack. Sumugod si Helen para mabawasan ang tensyon ni Mark. Ang pagsaksi sa panic attack ay nag-trigger sa memorya ni Naromi ng kanyang sariling mga panic attack na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Nang magising siya, napadpad siya sa isa pang silid kasama ang mga doktor sa tabi ni Guy at Lucille. Pinagsabihan ni Guy si Naromi sa pagkontra sa kanyang mga utos at pagtataya sa kanyang buhay, pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano niya natagpuan si Naromi sa guho sa Japan, walang malay at may isang braso lamang. Nagtanong si Naromi tungkol sa pasilidad, at ipinaliwanag ng isang doktor na ang ospital na binabantayan ng husto ay tumutugon sa mga 2,000 bata na may Zone syndrome. Nanatiling tahimik si Naromi. Sinubukan ng doktor at ng kanyang mga subordinate na itaboy sina Guy at Lucille, ngunit pinilit nilang manatili upang matapos ang kanilang negosyo. Pagkaalis ng pangunahing doktor, pinasalamatan ni Naromi si Guy sa pagliligtas ng kanyang buhay, at tinanong niya kung bakit niya ito dinala dito. Sina Guy at Lucille at pinayuhan si Naromi na bawiin ang kanyang lakas upang lubos na maunawaan ang kanyang layunin. Determinado, si Naromi ay kumakain ng maayos, natutulog ng maayos, at nakikipaglaro sa mga bata upang mabilis na gumaling. Isang araw, habang kumukuha ng mga larawan kasama ang mga bata, nakipag-bonding si Naromi kay Mark at napatawa ang mga bata na may nakakatawang mukha ng bakulaw. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Naromi sa kanyang silid at narinig na may umiiyak sa batika. Nadatnan niyang umiinom ng gamot si Helen at inaabuso ng 2 lalaking doktor ang supply ng gamot. Kinabukasan, iniulat ito ni Naromi sa punong doktor na sinasabing kinakailangan ito para sa kanilang trabaho. Hindi pinansin ni Naromi ang pagwawalang bahala ng punong doktor, at itinoon ang pansin sa eksena sa likod ng salamin kung saan tinanong ni Lucille si Mark na parang isang kriminal.
Ipinaliwanag ng punong doktor na sina Guy at Lucille ay nagsisikap na mangalap ng impormasyon upang labanan ang automata. Sina Romy, galit na galit, ay binasag ang salamin, inatake si Guy, at kinundena ang mga doktor sa pag-inom ng mga gamot para gawin ang kanilang mga trabaho. Napansin niya ang mabilis na paghilom ng kanyang mga sugat at kumalma siya. Ipinaliwanag ni Helen ang mga pakikibaka sa Zone syndrome, at ang pangangailangan para sa mga doktor na mapanatili ang isang masayang kilos para sa mga bata, na humahantong sa kanilang pag-inom sa gamot. Pagkatapos ay ibinunyag ni Guy ang tunay na kalikasan ng ospital, ito ay nagtataglay ng mga batang may Zone syndrome. Tinanong ni Naromi si Guy kung paano niya pinagaling ang kanyang Zone syndrome, at ipinaliwanag ni Guy na ginamit niya ang bihirang aquavita. Iminumungkahi ni Naromi na gawin ng maramihan ang gamot, ngunit ipinahayag ni Guy na wala nang sapat na natitira, at nawala ang kaalaman sa paglikha nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Guy ang automata, isang piling grupo na nagkakalat ng Zone syndrome sa ilalim ng utos ng Midnight Circus. Gusto ni Guy na sumali si Naromi sa kanilang laban sa automata. Ang marinig ang pangalang Shirogane ay nag-trigger ng sakit ng ulo at pira-pirasong alaala para kay Naromi. Sa sandaling iyon, dumating ang mga miyembro ng automata na si Pullman at ang kanyang mga puppet upang gumawa ng kaguluhan. Si Guy at ang kanyang Sharon puppet ay lumalaban sa kanila, habang inililikas ng mga doktor ang mga bata. Si Naromi, hawak si Betty, ay pinapanood ang laban mula sa itaas. Nagka-panic attack si Betty at nakiusap kay Naromi na gumawa ng mukha ng bakulaw. Siya ay sumunod, ngunit siya ay natigilan at nahimate, na naging sanhi ng pag-iyak ni Naromi at isinumpe si Guy sa paggamit ng huling aquavite sa kanya. Sinabi ni Lucille kay Naromi na huwag maliitin ang kanyang sarili, at ibigay sa kanya ang isang maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Puno ng galit, tumungo si Naromi sa larangan ng digmaan at ibinaba ang pinakamaraming mga puppet hanggat kaya niya. Si Anselmus at ang kanyang master, si Pullman, ay nagpadala ng higit pang mga pepe upang salakayin si Naromi. Si Naromi, ay inihanda ang kanyang sarili na harapin ang maraming mga kaaway at nauwi sa pagkatalo sa hindi mabilang na mga puppet. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Pullman ang kanyang mahalagang pepe, si Anselmus, upang labanan si Naromi. Inikat ni Anselmus ang kanyang katawan sa napakabilis na punta sa ilang mga hiwa kay Naromi bago bumalik sa posisyon ng kanyang master, iniwan ang iba kay Pullman. Masayang pinaandar ni Pullman ang kanyang hidden puppet powers at inatake si Naromi. Sa mga oras na iyon, pinaalalahanan ni Guy si Naromi na i-on ang switch sa kanyang balikat, upang kunin ang kanyang talem at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ginawa ito ni Naromi, gamit ang nakatagong talem sa kanyang balikat para pigilan at maipit si Pullman sa lupa. Nagtataka, tinanong ni Pullman kung paano nabubuhay pa si Naromi sa kabila ng maraming hit. Inihayag ni Naromi ang hilang power na nakuha niya mula sa aquavita, na ipinapaliwanag ang mga espesyal na kakayahan sa pagpapagaling na taglay ng kanyang katawan ngayon. Hindi na siya tao sa normal na pamantayan, na tinatawag ang kanyang sarili na isang demonyo na ang misyon ay manghuli at wakasan ang automata. Nang marinig ito, inaktibo ni Pullman ang kanyang huling paraan, tinutusok si Naromi ng isang aparato para aipin siya para makaatake muli si Anselmus. Kinagat ni Naromi ang kanyang shoulder blade at sinira si Anselmus gamit ito. Si Pullman, nang makita ito, ay nagpa siya na tumakas. Pinaandar niya ang jet engine sa kanyang sapatos at sinubukang tumakas, ngunit hindi pa handa si Naromi na palayain siya. Ibinabaluktot ang kanyang mga kalamnan sa pin na ikinabot sa kanya ni Pullman, sinigurado ni Naromi si Pullman, tinitiyak na hindi siya makakatakas. Inilagay ni Naromi si Pullman sa lupa at nang may matinding katumpakan at kasanayan, at pinawi siya. Natapos ang labanan na si Naromi ang nag-iisang nagwagi. Naglakad siya pabalik sa mga bata upang mag-hello, ngunit lahat sila ay natakot sa kanya pagkatapos makita ang kanyang mga aksyon. Sa pagkaunawa sa kanilang takot, tinalikuran sila ni Naromi. Pagkatapos ay lumakad siya papunta kina Guy at Lucille, nagpasalamat sa kanila sa pag-scout sa kanya upang sumali sa kanilang piling puwersa. Bago umalis sa pasilidad, nagpunta siya sa mga doktor at nakiusap sa kanila na magtrabaho sa paghahanap ng lunas para sa Zone syndrome, habang siya ay wala sa pakikipaglaban sa automata. Nang siya ay aalis na, si Tommy, ang tahimik na bata, ay tinawag ang kanyang pangalan at tumakbo sa kanyang tabi upang yakapin siya. Tinanggap ni Naromi ang yakap at nangakong magiging mas malakas siya para protektahan ang mga bata.
Pagsapit ng gabi, isinumite ni Shirogane ang pera na nakuha niya sa pagganap para sa mga bata at sumama sa iba sa hapunan. Sa hapunan, tinanong ni Mas Arrow si Shirogane kung may espesyal na nangyari sa kanya noong araw na iyon. Nag-isip si Shirogane, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kakaibang bagong kaibigan na nakasalamuhan niya sa parke. Ang assassin ay may isang kapatid na lalaki na may isang kaila-hilakbot na syndrome, at sinusubukang makalakam ng pera para sa kanyang mamahaling paggamot sa pamamagitan ng paghagis ng mga kutsilyo, ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid mula sa kanyang pagkasawi. Si Shirogane, na muling nalungkot, ay naalala si Naromi at ang kanyang karamdaman. Ito ay sumasalamin sa assassin, na nagpakilala sa kanyang sarili bilang Vilma. Noong panahong iyon, hindi alam ni Shirogane na ang kanyang bagong kaibigan ay isang assassin na inupahan para tapusin si Mas Arrow. Nang gabing iyon, nakakita si Shirogane ng isang bungkos ng mga lobo na nakalimutan niyang ibalik sa parke. Nagdahilan siya na ibalik ito, iniwan si Mas Arrow. Si Vilma, na kanina pa nagtatago at naghihintay ng kanyang pagkakataon, ay dinukot si Mas Arrow at dinala siya sa isang liblib na bahagi ng kakahuyan upang tapusin siya. Binato niya ito ng mga kutsilyo, hindi sinasadyang takutin siya. Bumalik si Shirogane makalipas ang ilang minuto at napagtanto ang nangyari. Sinundan niya si Vilma, at nakita niya ito nang naghagis pa ng mga kutsilyo kay Mas Arrow. Nagulat na makita ang isa't isa, inilabas niya si Arla Queen upang ipagtanggol ang sarili at si Mas Arrow mula sa mga hagis na kutsilyo ni Vilma. Binato ni Vilma ng ilang kutsilyo si Mas Arrow, at kinuha ni Shirogane ang bawat tama. Sa puntong ito, masyadong malungkot si Mas Arrow para hayaang magpatuloy ang laban. Tila gumana ito, nang maalala ni Vilma ang hitsura sa mga mata ni Mas Arrow, na katulad ng sa kanyang kapatid. Sinamantala ito ni Shirogane at napatumba si Vilma. Nang natambo na si Vilma, inalis ni Shirogane ang mga kutsilyong nakaipit sa kanyang katawan, na ipinakita kay Mas Arrow ang kanyang regenerative power. Tumayo si Vilma, handang lumaban muli, ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit na naman ni Shirogane si Arquan para itumba siya. Nang malapit nang mahimatay si Vilma, naalala niya ang mga huling sandali nila ng kapatid bago ito namatay. Nais ng kanyang kapatid na si Jamie na gumawa siya ng isang trick sa paghahagis ng kutsilyo. Maluhaluhang hinagisan niya ng kutsilyo ang ulo nito na ikinatuwa niya. Di nagtagal, nasawi si Jamie, sinabi sa kanyang kapatid na babae na mabuhay at maging masaya. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang malinaw na shot, hindi nakuha ni Vilma ang kanyang susunod na paghagis kay Shirogane. Sa susunod na paggising ni Vilma, natagpuan niya ang sarili sa circo kasama ang iba. Ipinaliwanag ni Shirogane na ideya ni Mas Arrow na panatilihin siya sa kanila. Tinukso ni Vilma si Shirogane, halos masiraan ng ulo, ngunit pinatahimik siya ni Shirogane, inaalala ang mahahalagang pangyayari kasama sina Mas Arrow at Shirogane. Matapos mapatambo si Vilma, pinainom ni Shirogane si Mas Arrow ng dugo nito, na nagpalakas sa kanya at mas protektado mula sa mga pinsala at sakit. Si Shirogane ay gumawa ng isang taos-pusong talumpati kay Vilma, pinamamahala ang ibalik siya sa kanilang panig. Kinaumagahan, sumali si Vilma sa grupo ng Circo, na binitawan ang kanyang misyon na tapusin si Mas Arrow upang makalakam ng pera para sa Circo. Ang Nikama Circus ay tumungo sa isang beach queen contest upang makipagkumpetensya laban sa iba pang mga Circo para sa premyong pera. Pinahanga ni Shirogane ang mga hurado at nanalo ng premyong pera. Bago ibigay, tinanong ng MC si Shirogane kung ano ang plano niyang gawin sa pera. Ipinahayag ni Shirogane na ibabahagi niya ito sa kanyang pamilya ng Nikama Circus na ipinakilala sa kanila bilang ang malapit ng maging pinakasikat na circo sa bansa. Lumipas ang ilang araw, at ito ay araw ng pagbubukas para sa Nikama Circus. Ilang sandali bago ang palabas, sinuri ni Mas Arrow ang kanilang beast tamer, si Liza, at tinanong kung bakit aso at pusa lang ang pinaamo niya. Si Liza, nalungkot, ay ipinaliwanag na dati niyang pinapaamo ang isang tigre, ngunit ang tigre ay naging rogue at pinaslang ang kanyang kapatid. Simula noon, huminto na siya sa pagpapaamo sa mga mababangas na hayop at ginustong mga pusa at aso na lang. Si Mas Arrow ay nakiramay sa kanya at hinimok siya na gumanap ng mahusay sa circo. Si Liza, na nagagalak, ay nangako na magpapakita ng magandang palabas. Ngumiti si Mas Arrow at ipinagpatuloy ang pagpapasaya sa kanya. Sa sumunod na eksena, nakita si Naromi na natutulog sa isang eroplano na naglalakbay sa Japan kasama sina Lucille at Guy.
Sa kanilang paglipad, dalawang bata ang naglaro at inihagis ang kanilang bola kay Guy. Dahil sa takot sa kanilang buhay, nakiusap sila kay Guy na ibigay ang bola, na ginawa niya nang may pananakot na tinatakot sila. Biglang nag-transform ang isang lalaki sa tapat ng aisle bilang isang automata puppet. Hindi nagtagal, napuno sila ng buong eroplano. Nataranta si Naromi at ang kanyang koponan, ngunit pinigil ang kanilang mga sarili upang laruin ang laro ng automata. Sinabi sa kanila ng isa sa mga puppet na maaari lamang silang manalo kung ligtas na lumapag ang eroplano, ngunit gagawin ng automata ang lahat para bumagsak ito. Si Norami, na galit, ay sinalakay ang pinuno ng hindi nag-iisip. Hinayaan ng pinuno ang kanyang sarili na masuntok sa tiyan, na nagpasabog ng isang paputok na lumikha ng butas sa eroplano, na naging dahilan upang mawalan ito ng taas. Isang papay ang nag-hijack sa cockpit mula sa mga piloto, habang si Naromi at ang kanyang koponan ay nagpupumilit na mapanatili ang kontrol. Inalis ng automata ang seksyon ng ekonomiya upang lumikha ng isang larangan ng digmaan, na hinamon si Naromi na talunin silang lahat upang ligtas na mapunta sa Shanghai, or ang eroplano ay babagsak. Ang masaklap pa nito, hinawakan ng isang puppet ang kamay ng isang bata, na nangakong babaliin ang isang daliri sa tuwing matamaan si Naromi. Inialok ni Guy ang kanyang mga daliri sa halip, at sumang-ayon ang mga puppet. Nilabanan ni Naromi ang automata, tinitiis ang sakit habang nabali ang mga daliri ni Guy. Samantala, kinuha ng isa pang papay ang tungkod ni Lucille, sinaksak ang kamay nito at inipit ito sa isang upuan. Alam ni Lucille na kailangan niyang palayain ang sarili para tumulong sa pagliligtas sa eroplano. Narating ni Lucille ang cockpit, winasak ang automata puppet nang hindi pinapasabog ang bomba nito, at kinuha ang kontrol sa eroplano, pinaandar ito patungo sa pinakamalapit na isla sa karagatan. Ginamit ni Naromi ang kanyang nakatagong talem para atakihin ang automata, at pigilan ito na makapinsala sa mga bata. Bago sumabog ang boss puppet, kinokontrol ni Guy ang kanyang Shiren puppet para pigilan ang pagsabog, pinananatiling buo ang eroplano. Inisip ni Naromi na ligtas sila hanggang sa makita niya ang daan-daang insectoid automata na papalapit sa makina ng eroplano. Inanunsyo ni Lucille sa intercom para maghanda ang mga lalaki para labanan ang mga surot. Inihanda ni Guy ang makina ng kanyang papay para lumipad sa labas at labanan ang automata, na sinabihan ang natatakot na bata na hawakan ng mahigpit ang kanyang kapatid. Samantala, tinanggap ni Mas Arrow at ng kanyang team ang mga customer sa kanilang circus show. Ikinabot ni Guy ang kanyang sarili sa kanyang papay at lumipad palabas para labanan ang bug automata. Binalot ng pinuno ng kayog si Guy ng mga insectoid puppet ngunit nakalaya si Guy at napinsala ang pinuno. Napagtanto na siya ay tiyak na mapapahamak, ang pinuno ng kayog ay naglalayong bumangga sa huling makina. Hinarang ito ni Guy at inilipad siya sa tubig. Inutusan ni Lucille si Naromi na harapin ang mga bug sa kaliwang pakpak at maghanda para sa isang emergency landing. Sinigurado ni Naromi ang mga pasahero nang bumagsak sila sa isang kalapit na isla, nagkataon malapit sa Shirogane Circus. Nang marinig ang pagbagsak, nagmamadaling lumabas si Shirogane at nakita ang silhouette ni Naromi. Tumalon siya sa eroplano upang hanapin siya, ngunit natuklasan si Naromi na nakikipaglaban sa automata na hawak si Lucille na bihag. Sinuntok ni Naromi ang papay sa bintana, ngunit sinubukan nitong sipsipin ang dugo ng tao gamit ang syringe nito. Namagitan si Shirogane, na nagligtas sa isang potensyal na biktima. Hindi nagtagal, nagpakita si Naromi, na nagligtas kay Shirogane mula sa isang malapit na kasawian. Matapos siyang ilagay malapit kay Mas Arrow, nakatakas siya sa ilalim ng takip ng alikabok bago siya maramdaman ni na Shirogane at Mas Arrow. Mabilis na bumangon sina Mas Arrow at Shirogane at hinanap si Naromi, ngunit hindi nila ito makita. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik sina Mas Arrow at Shirogane sa kampo ng Circo para alagaan ang mga nasugatan. Natuklasan ni Shirogane si Guy, ang kanyang dating instruktor, sa isang walang malay na estado. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya at sinubukang gisingin siya mula sa pagkawala ng malay, nakitang natatakpan siya ng mga sugat. Buti na lang at buhay pa si Guy. Kinagabihan, lumabas si Shirogane mula sa tent ni Guy kung saan siya buong araw. Hinawakan siya ni Mas Arrow, at nagtanong tungkol kay Guy at sa kanilang koneksyon. Nagsimulang magkwento sa kanya si Shirogane, at ibinunyag na si Guy ang unang individual na nag-alok sa kanya ng kanlungan mula sa mga lansangan noong nakaraan. Dinala siya ni Guy sa isang makasaysayang gusali sa France para turuan siya sa sining ng pagpuppeteering.
Nakuha ni Shirogane ang kanyang mga kakayahan mula sa matandang mangkukulam, at nagbago sa kanyang tunay na pagkatao. Sa pakikinig sa mga salita ni Shirogane, nagpatuloy si Mas Ero upang talakayin ang silhouette ni Naromi, na nakita niya sa maalikabok na fog sa panahon ng pagbagsak ng eroplano ng Serco. Binanggit din niya na ilang oras na niyang iniisip ang ideya ng pagiging buhay at malusog ni Naromi. Pinakalma siya ni Shirogane sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang ulo at idiniin ito sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na makinig sa kanyang tibok ng puso. Ipinaalam ni Shirogane sa kanya ang tunog ng kanyang tibok ng puso, na iniuugnay ito sa pangangalagang ipinakita sa kanya ni Naromi sa kanyang buhay. Matapos marinig ang mga salitang ito, tinanong ni Mas Ero si Shirogane kung may lihim siyang pagkagusto kay Naromi. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Shirogane sa kahihiyan, at nagpasalamat siya kay Mas Ero. Nang maglaon ng gabing iyon, nagkaroon ng panaginip si Mas Ero tungkol sa pangyayaring tumapos sa buhay ni Naromi. Nagising siya na sumisigaw at nadatnan niyang natutulog ang iba. Sa hitsura ng mga bagay, si Mas Ero ay nagkakaroon ng ganoong mga panaginip mula nang masawi si Naromi. Nilaibat niya ang paningin sa buong silid, at nakita niya si Shirogane na tahimik na nakaupo sa sahig. Pagkatapos ay labis siyang nasaktan at sinisi ang kanyang sarili sa pag-arte na parang bata kapag ang ibang mga tao sa paligid niya ay napakalakas, at inaalagaan ang kanilang nakaraan tulad ng mga matatanda. Upang mahanap ang kanyang sarili, inimpake niya ang kanyang bag at nagpa siya na alamin ang tunay na dahilan kung bakit ipinagkaloob ng kanyang ama ang kanyang buong ari-arian sa kanya, sa isang maliit na bata. Iniwan niya ang kanyang Serco at nagtungo sa hindi kilalang lugar upang hanapin ang kanyang sarili. Ilang milya ang layo, sina Naromi, Lusol, at isa pang babae, si Mingya, ay nagtungo ng malalim sa kagubatan upang hanapin ang Midnight Circus at sirain ito. Ngayon, si Mingya ay anak ng taong nagturo kay Naromi ng martial arts. Noong nagpunta na sina Naromi at Lusol sa kanyang dojo noong araw na iyon para hanapin siya, nakilala nila si Minshi, na nagsabi sa kanila tungkol sa kakilakilabot na Zone syndrome na nakuha ng kanyang ama. Pinayuhan niya sila na hanapin ang kanyang ama kung nais nilang hanapin ang Midnight Circus. Mula noon, sina Naromi, Lusol, at Mingya, na nagpas siyang sumama, ay naglalakad sa kagubatan, naghahanap ng bakas. Naalala ni Naromi ang isang makabuluhang pangyayari sa nakaraan na kinasangkutan ni Francine, ngunit pinili niyang itulak ang kanyang emosyonal na sakit. Pagdating kay Master Ling habang naglalakbay, nalaman nilang nakararanas si Ling ng Zona attack. Ang pagkakakilanlan ni Naromi sa panic attack ay nakatulong sa pagpapatahimik ni Ling, na nagpapahintulot sa kanya na ibahagi ang kanyang mga iniisip. Tinalakay ni Ling ang paglikha ng kanyang mga ninuno ng isang kakilakilabot na sakit, at ang kalituhan na dulot ng tubig ng buhay. Nagsabi si Naromi tungkol sa kanyang mga karanasan, na nakakuha ng simpatiya ng kanyang amo. Kinuha ni Ling ang isang libro, at piniling isalaysay ang pinagmulang kwento ng nakakatakot na sakit na Zones sa kanya. Noong unang panahon, may dalawang magkapatid na nagngangalang Yin at Yan mula sa angkan ng Yin, na parehong kabataan at masigla. Patuloy nilang hinahamon ang isa't isa sa pamamagitan ng paggawa ng mga puppet. Sa isang sandali sa kanilang buhay, nagsimula silang magtanong kung paano nila maa-animate ang kanilang mga puppet upang maging katulad ng mga tao. Upang matuklasan ang solusyon, naglakbay sila ng 8 taon hanggang sa marating nila ang isang alchemist sa province, upang malaman ang sagot sa kanilang pagtatanong. Ang mga lalaki ay lumabas sa lungsod upang maghanap ng mga panesto para sa kanilang amo. Habang papunta sa kanilang destinasyon, sina Yin at Yan ay nakatanggap ng mga tingin mula sa mga babae sa bayan. Napansin ito ni Yan at iminungkahi sa kanyang maalab na kapatid na pag-isipang makipag-usap sa ilang tao. Nagtayo si Yin ng pader at pinagsabihan ang kanyang nakababatang kapatid sa pagtatangkang ipahiya siya. Walang kamalay-malay na dumaan ang magandang dalaga, hindi sinasadyang nabangga niya ito, dahilan para mahulog at magkalat ang basket ng mga mansanas nito. Nang masilayan ang kagandahan ng ginang, natigilan ang magkapatid. Tinulungan siya ni Yin sa pagkolekta ng kanyang mga mansanas, at natuklasan na ang kanyang pangalan ay Francine. Kasunod ng maikling pagpapakilala, bumalik ang magkapatid sa kanilang master upang pag-aralan ang iginagalang na pagsasanay ng alchemy. Pagkatapos, sa ibang panahon, muli nilang nakatagpo si Francine sa bayan. Habang papalapit si Yan para manggamusta, tumalikod si Yin at nakinig sa dalawang naiinggit na babae na nagchichismisan tungkol sa pagtatangka ni Yan na kunin ang kanilang Yin.
Matapos ang kanyang pag-uusap, mabilis na bumalik si Yan sa kanyang kapatid at kinumbinsi itong sumali sa banda ng circo. Makalipas ang ilang oras, tumungo silang lahat sa circus para magsaya sa panonood ng mga circus acts at clowns. Nang matuklasan na ang magkapatid ay nagmula sa angkan ng mga puppeteer, talagang namangha si Francine at nagpa siya na dalhin sila upang magtanghal ng isang puppet na palabas. Sa pagdating, natuklasan nila na ang puppeteer ay masyadong lasing upang paandarin ang puppet. Nagsimulang lumayo ang magkapatid, ngunit pinigilan sila ni Francine at pinalitan sila ng puppeteer. Nagtulungan ang magkapatid na maghatid ng isang kahangahangang pagganap. Sa gabi, kinailangang buhatin ni Yin ang kanyang kapatid pauwi dahil lasing na ito para makalakad. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid, inutusan ni Yin si Francine na hawakan ang tinapay na binili gamit ang pera habang inaasikaso niya ang kanyang kapatid. Matapos siyang iwan sa kanyang bahay, sinamahan ni Yin si Francine pabalik sa kanyang bahay. Pagdating sa kanyang bahay, natuklasan ni Yin ang kahirapan ni Francine at sa wakas ay naunawaan niya ang dahilan ng kanyang pagnanakaw ng tinapay sa palabas sa circo. Nagkaroon siya ng pagkakataon na gumugol sa halos lahat ng gabi kasama si Francine at ang kanyang pamilya, na pinagmamasdan silang kumakain ng tinapay at nagsasaya. Pagkatapos noon, humingi ng tawad si Francine at lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Nagtataka si Yin at sinundan siya sa labas para subaybayan siya. Doon, natagpuan niya ang kawawang si Francine na nahihilo at nasalo niya ito nang malapit na itong mahulog. Sa kabutihang palad, binuhat niya ito at nakita ang marka ng isang magnanakaw sa kanyang likod. Tinanong niya kung bakit siya nagnakaw. Nang tanungin kung nasaan ang kanyang tinapay, sinabi sa kanya ni Francine na ibinahagi na niya ito sa ilang estranghero. Nainas na kinuha ni Yin si Francine para kunin ang kanyang tinapay, ngunit pagdating nila doon, nadatnan niya ang dalawang kawawang matanda na kumakain ng tinapay na binigay sa kanila ni Francine. Naramdaman ng matanda si Francine sa bintana at lumabas siya para mag-hello. Gayunpaman, doon lamang niya nakilala si Yin, na humiling sa kanya na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang makakaya tungkol kay Francine. Matapos magkwento, lumuluhang nakiusap ang matandang babae kay Yin na tratuhin ng mabuti si Francine, at siguraduhing masaya siya dahil siya ang kanilang anghel at nararapat sa lahat ng kabutihan sa buhay. Simula noon, nagbago si Yin at sinimulang ikonsidere si Francine na maging asawa niya. Isang araw, kinausap niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng talinghaga, at nalaman niyang nahulog din si Yan kay Francine. Sa pagiging spoiled brat ni Yan, hindi na kayanan ni Yin na hayaan siya na mapunta sa kanya si Francine. Kaya naman, kinabukasan, pumunta si Yan sa simbahan kung saan nagdasal si Francine at nadatnan siya doon. Nagtanong siya tungkol sa kanyang pilosopiya sa buhay, at sinabi sa kanya ni Francine ang pinakamagandang bagay. Lalo lang nitong pinalakas ang pagmamahal niya kay Francine, at ang ating alpha male ay nag-propose sa kanya kaagad. Sa kabila ng lahat ng dahilan para itapon niya ang kanyang proposal, siniguro pa rin ni Yin na paninindigan niya ang kanyang desisyon, at sa huli, pumayag si Francine na pakasalan siya. Excited sa isiping iyon, kinuha ni Yin ang isang kakaibang singsing na suot niya at inilagay iyon sa daliri niya. Nang matapos siya, lumabas siya ng simbahan na nakangiti kasama ang kanyang nobya. Hindi niya alam na naroon si Yan sa simbahan, nakikinig sa buong usapan. Halos kaagad pagkatapos nilang umalis sa simbahan, itinaas niya ang kanyang ulo at nanumpa sa paghihiganti laban sa kanyang kapatid sa pagkuha ng kanyang pag-ibig sa kanyang buhay. Noong gabing iyon, dinukot ni Yan si Francine at umalis sa Prague, iniwan si Yin. Sa loob ng maraming taon, hinanap sila ni Yin. Pagkaraan ng 9 na taon, si Yin, nauhaw sa paghihiganti, ay pumasok sa loob gamit ang isang kutsilyo, na nagbabanta na tatapusin si Yan para sa kanyang mga krimen. Sa gulat ni Yin, maluhaluhang sinabihan siya ni Yan na huwag nang mag-abala sa pagsisikap na bawiin si Francine, dahil asawa na niya ito. Gulat, nakinig si Yin habang inaakusahan siya ng kanyang kapatid ng pagtataksil, na nagpapakitang narinig niya ang proposal ni Yin kay Francine sa simbahan. Napagtanto ni Yin ang lalim ng kanyang pagkakanulo, alam ni Yin na ang kanyang kapatid ay hindi na katulad ng dati. Si Yan, tumatawa ng balisa, ay bumalik sa kanyang laboratorio, ipinakita kay Yin ang kanyang mga resulta ng pananaliksik, nangako na ito ay malapit nang matapos. Nagmamadaling pumunta si Yin sa piitan, narinig ang boses ni Francine. Tuwang-tuwa siya nang makita siya, ngunit ipinaliwanag niya ang kanyang karamdaman at nakiusap na lumayo siya upang maiwasan ang impeksyon.
Sinuri siya ni Yin, hiniling sa kanya na tanggalin ang kanyang mga damit upang mas maunawaan ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng kanyang pagkabihag, nakiusap si Francine para sa pagpapaubaya kay Yin, na kinikilala ang kanyang nababagabag na kaluluwa. Hindi nagtagal, pinigilan ng mga taga-nayon si Yin na pumasok sa piitan ng walang pahintulot. Bumalik sa mansyon ni Yan, walang pagod na nagtrabaho si Yin sa kanyang alchemy, sa kalaunan ay lumikha ng malambot na bato para sa paggawa ng aquavita. Nagmamadaling pumunta sa piitan ni Francine, nakita niyang nilalamon ito ng apoy. Pilit niyang sinubukang iligtas siya ngunit hindi niya magawa. Sa kanyang huling sandali, humingi ng tawad si Francine sa kanilang kreator, at kay Yin sa pagtataksil sa kanyang pag-ibig. Nagpaalam siya bago tinupok ng apoy, binigkas ang hindi marinig na mga salita sa isang wasak na puso ni Yin. Umuwi si Yin na may matinding kalungkutan, ilang piraso lang ng buhok ni Francine ang hawak. Sinalubong niya si Yan, inabot ang buhok, at ipinaalala sa kanya ang pagmamahal ni Francine, umaasang matututo si Yan na patawarin ang sarili at kilalanin ang pagmamahal nito. Pagkatapos ng pagkikitang ito, naghiwalay ang kanilang mga landas. Sa loob ng 23 taon, si Yan, ngayon ay isang matandang balisa, ay nagkaroon ng hilig sa paggawa ng mga manika. Nilikha niya ang unang modelo ni Francine at binuhay siya gamit ang aquavita, umaasang mapatawa siya kasama ng mga gesture at clowns. Nakalulungkot, hindi siya tumawa. Dahil sa paghihiganti, nilikha ni Yan ang mapanganib na zone syndrome, na nahawa sa mga taga-nayon upang pahirapan sila. Kabilang sa mga nagdurusa ay si Lucille na nagtanggol sa kanyang anak na si Angelica mula sa mga pag-atake ni Yan. Ang mga taga-nayon sa ikatlong yugto ng syndrome ay isinumpa na kumikibot ng walang katapusan. Pagkatapos ng 6 na taon, bumalik si Yin kasama ang aquavita, pinagaling si Lucille at ilang mga taga-nayon. Ipinaliwanag niya kay Lucille ang mga kasuklam-suklam na ginawa ni Yan, nagtunaw ng malambot na bato sa isang balon upang lumikha ng higit pang aquavita, at binigyan si Lucille ng susi sa isang kahon ng mga puppet na inatasan siyang sirain ang automata ni Yan. Pagkatapos ay pinagsama ni Yin ang kanyang kaluluwa sa tubig ng balon upang mapanatili ito. Si Lucille, pagkatapos makakuha ng napakalawak na kaalaman at emosyon, ay nanumpa na aalisin ang mga nilikha ni Yan. Tinapos ni Pantaleon ang kwento, inihayag ang kabiguan niya na patawanin si Francine at ang kanyang kasunod na pag-alis. Gayunpaman, nakaligtas si Francine at ginamit ang kanyang sintetikong dugo upang lumikha ng higit pang automata. Si Master Ling, na napagtantong malapit na ang kanyang wakas, ay nagpasabog sa kanyang katawan sa kabila ng pagsusumamo na mabuhay. Nasawi siya, at sina Romy, kasama sina Lucille at Mingya, ay umalis sa kagubatan upang harapin si Lady Francine at ang Midnight Circus minsan at magpakailanman. Nakipagkita sina Romy at ang iba pang grupo ng Shirogane sa iba pang miyembro ng Shirogane sa Harvest Building, para planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang. Sa ilang Shirogane na dumalo, ang MC, na isa ring Shirogane, ay nagpaalam sa mga manunood na ang K9 Lucille ay matatagpuan ang Midnight Circus Headquarters at ang automata sa Sahara Desert, matapos itumba si Pantaleon at makahanap ng isang trail. Pagkatapos ng paliwanag na ito, lumabas ang MC sa entablado upang ang isa pang iginagalang na Shirogane ay makapasok. Ang bagong Shirogane ay naglabas ng isang nakakatawang ekspresyon upang aliwin ang mga manunood, para lamang matuklasan na walang sino man sa paligid upang pahalagahan ang kanyang katatawanan. Kasunod ng kanyang talumpati, lahat ng individual ng Shirogane sa buong mundo ay nagtipon, at naglakbay patungo sa gitna ng Sahara Desert upang lansagin ang Midnight Circus Headquarters. Kasabay nito, sina Lucille, Naromi, ang aso, at si Mingya ay nakarating sa circle nang lumubog ang araw. Bago sumulong, isang hindi tiyak na bilang ng hot air balloon ang bumaba sa Sahara Desert upang magmasid or makisali sa labanan. Ilang milya ang layo sa France, nagising si Arrow isang umaga sa kanyang silid sa hotel. Nakaupo sa labas sa balkonahe, hinangaan niya ang mga magagandang French house habang ang kanyang kasamang babae ay tahimik na natutulog sa kama. Maya-maya ay nagising ang ginang, nagsuot ng damit, at pinuri si Arrow sa pagiging isang kahangahangang ginoo. Tinanong niya si Arrow kung ano ang kanyang ikinabubuhay, at sinabi sa kanya ni Arrow na siya ay isang dating assassin na kumita ng sapat na pera upang mabuhay ng comfortable. Nang marinig ito, sinubukan niyang ailakip ang sarili sa kanya, ngunit binayaran lang siya ni Arrow para sa kanyang mga serbisyo at ipinakita sa kanya ang pinto.
Sa Sahara, nagulat si Naromi at ang kanyang mga tao sa malaking bilang ng mga Shirogani na naruroon para sa malaking labanan. Ang mga tao na nakitang lumilipad noon ay talagang mga Shirogani na tumutulong sa labanan laban sa automata. Si Barma, isa sa mga pinuno ng angkan ng Shirogani, sa kalaunan ay nagpakita at nagpakilala. Di nagtagal pagkatapos, ang Shirogani mula sa USA ay nagpakita, na ipinakilala ang kanilang sarili bilang handa ng gamitin sa labanan laban sa automata. Bago ilunsad ang kanilang kampanya, tinalakay ng pangunahing Shirogani mula sa USA ang apat na orihinal na automata na ginawa ni Lady Francine, Pantolem, Dory, Colleen, at Arino. Pinaalalahanan niya silang mag-ingat sa kanilang lahat dahil mahigpit nilang ipinagtatanggol ang kanilang pinuno. Ilang segundo lang bago nila harapin ang kanilang kasawian, isa sa babaeng Shirogani ang nag-udyok ng fighting spirit sa kanyang mga tauhan at pumasok sa tent ng Midnight Circus para gumawa muna ng aksyon. Ilang sandali pa, nagpakita si Dory mula sa madilim na pasukan ng circo na nasa kamay ang ulo ng ginang. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa lahat, tinanggap sila sa laro, pagkatapos ay bumalik sa tent ng circo, hinahamon ang sinumang sapat na malakas na sundan at labanan siya. Si Naromi, na napagtanto kung gaano kalubha ang sinapit ng babaeng Shirogani, ay pinagsabihan ang kanyang mga tao sa hindi pagdadalamati sa kanyang pagkasawi. Nakalulungkot, ang Shirogani ay walang pakialam sa babae, dahil alam niya ang mga panganib bago pumasok. Pinakalma ni Lucille si Naromi at pinili siya at ang ilan pang kasama sa kanyang koponan. Pagkatapos, isa pang Shirogani sa labas ang nainip at sumugod sa loob para tapusin ang kanyang mga kaaway. Natapos niya ang pagkuha ng halos 2 automata bago ang unang yugto ng circo. Ang bawat iba pang Shirogani ay sumunod at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang entablado na may 12-dosenang mga jesters na nag-cheer para sa star ng palabas na sila ring pangunahing kalaban, si Muraigo. Ang isa sa mga Shirogani, si Osborne, ay naiinip at sumugod ng mabilis ngunit napawi ni Muraigo. Hindi nagtagal, isa pang Shirogani ang sumugod din at nawasak din. Muling bumangon si Muraigo at nagreklamo tungkol sa away na masyadong boring para sa kanya. Sumunod, naghanda si Naromi sa pakikipaglaban. Hiniling ni Barma kay Mingya na sabihin sa kanya ang tungkol kay Naromi, at ipinaliwanag niya kung gaano kalakas si Naromi. Sa kabutihang palad, hindi nabigo si Naromi, sinira ang bawat bahagi ni Muraigo at isulong ang kanyang mga tao sa susunod na antas. Samantala, sina Barma at Mingya ay nakatagpo ng 2 jester na nang-ahas sa kanila na makipaglaban. Bago siya payagan na makipaglaban, pinatahan ni Lucille si Mingya at pinilit siyang ubusin ang ilang patak ng kanyang dugo, upang magkaroon ng kaunting kaligtasan sa sakit laban sa bakterya ng Zone syndrome sa tent. Noong una, nagtantrum si Mingya, ngunit matagumpay siyang napatahimik ni Barma. Nagsimula ang labanan, at ang mga babae ay nanatiling matatag sa harap ng mga nagbabantang jester. Patuloy na ginamit ng jester ang kanyang mga panlilinlang, na nakikipagtulungan ng malapit sa 2 jesters upang ilipat ang kinalabasan ng labanan sa kanilang pabor. Gayunpaman, sa kalaunan ay nabawi ni Mingya at Barma ang kontrol. Bago gawin ang mapagpasyang atake, inalis ng mga jester ang kanilang mga damit, dahilan upang umiyak ang kanilang mga kalaban. Ang mga babae ay peking lumuha para malihis ang atensyon ng mga kalaban. Matapos makuha ang kanilang interes, sila ay nagpatuloy sa pag-atake at pagpuksa sa parehong mga jester. Nagawa ni Mingya ang isang malakas na suntok sa ulo ng jester gamit ang kanyang palad, na nagresulta sa kanyang pagkaputol ng ulo. Dinamitan ni Naromi ang mga babae at muling pinahanga ang natitirang Shirogani. Matapos makumplito ang paunang yugto, ang jester na MC ay nagsiwalat ng isang bitag na pinto sa ibaba at ibinagsak ang mga ito sa mas mababang antas. Natuklasan ni Naromi at ng grupo ang 2 pinto sa unahan nila, ang isa ay humahantong kay Lady Francine at ang isa sa mas mapanganib na lokasyon. Ipinagkatiwala ni Naromi, Lucille, at ng natitirang Shirogani si Mingya sa isang doktor at kay Barma habang nakatutok sila sa pagpili ng perpektong pinto na magpapatuloy. Upang magawa ang gawaing ito, hinati ang grupo sa 2 mas maliliit na grupo, at ang bawat grupo ay dumaan sa ibang pinto. Nakipagtulungan si Naromi kay Lucille kasama ang ilang napiling Shirogani. Sa loob ng gusali, nakita nila ang isang hanay ng mga nagbabantang hagdan na kahawig ng pasukan sa mga pintuan ng impyerno.
Sa dulo ng hagdan, pagdating doon, isang boses mula sa sistem ng silid ang nagsalita at binati sila sa pagdaan sa kanang pinto. Para makalusot sa katabing pinto, na humantong sa kinaroroonan ni Francine, gayunpaman, sinabi niya sa kanilang apat na kailangan nilang lumaban at bawasan ang kanilang bilang sa dalawa para ligtas silang makadaan sa pinto. Naturally, si Naromi ay hindi isang taong nagpapahintulot sa kanyang sarili na manipulahin, kaya't hinarap niya ang lalaki para sa paglalaro ng ganoong karumihan. Upang gawing mas maganda ang laro, ang boses ay nagutos ng mga spike na nagpakita mula sa mga sidewall ng silid at binigyan si Naromi at ang kanyang mga kasama ng 18 minuto upang bawasan ang kanilang mga numero, kung hindi, lahat sila ay madudurog. Nang matapos na siyang magpaliwanag, ipinaubaya niya kay Naromi ang lahat para malaman ang sunod na gagawin. Upang makatipid ng oras, pinatumba ni Naromi si Lena at ipinaliwanag ang kanyang plano sa iba. Samantala, sumakay sina Arrow at George ng chopper para lumipad sa Sahara Desert. Pagkatapos mapunta sa Arabia, si Naromi, matapos ibagsak si Lena, ay bumaling sa kanyang mga kasama at sinabi sa kanila na hindi siya nakikipaglaban sa sinuman. Sinabihan niya sina Steve at Thor na dumaan sa pinto habang may oras pa para hindi sila matamaan ng mga spike. Pagkatapos ng countdown ng 18 minuto, ang mga spike ay pinakawalan at ipinadala kay Steve at Thor. Si Naromi ay sumugod sa harapan ng hindi nag-iisip, at ginamit ang kanyang mabilis na reflexes upang ilihis ang pinakamaraming spike hanggat maaari. Gayunpaman, hinarap niya sina Steve at Thor na may 12-dosenang spike na dome eye kit sa kanyang katawan. Habang inalis niya ang bawat isa sa kanila sa kanyang katawan, sinabihan niya sina Steve at Thor na magtungo sa pintuan, at sasamahan niya sila mamaya. Pagkaalis nila, nagising si Lena at nawalan agad ng pag-asa. Gayunpaman, sinabihan siya ni Naromi na huwag sumuko ngayon, dahil may plano siyang ipasok sila ng walang kabiguan. Nang dumating ang tamang oras, tumalon sina Naromi at Lena at binutez ang dingding para makarating sa kabilang kwarto. Sa mga oras na iyon, nagkamalay si Minya. Pinagmasdan niya ang buong katawan niya at napagtanto niyang inalagaan na siya. Bumangon siya sa kanyang mga paa, at tinanong kung nasaan sina Naromi at ang iba pa. Sinabi sa kanya ni Lucille na matagal na silang wala. Ang nasawi na automat ay naglabas ng ilang maliliit na insectoid syndromes na hamawa sa chopper ni Arrow. Upang iligtas siya mula sa pagkalamon ng sakit, pinutol ni George ang kanyang kamay at pinalunok si Arrow ng isang maliit na patak ng kanyang dugo upang magkaroon ng immunity sa automata. Samantala, si Naromi at ang iba ay humarap sa isa pang automata na sinubukang pigilan silang makapasok sa katabing pinto. Tumalon si Naromi para pigilan ang automata ngunit nauwi lang sa tama ng kakaibang baril. Gayunpaman, bumangon siya at muling hinarap ang automata. Sa pagkakataong ito, sinabihan niya sina Steve at Lena na mag-move on para mabili niya sila ng ilang oras. Ilang minuto pagkatapos ng kanilang pag-alis, ang malaking rolling slasher, isang mekanismo ng pagdurog, ay na-trigger mula sa pader sa tabi ni Naromi at patuloy na sumulong sa kanya. Hiniling ni Steve na manatiling buhay si Naromi sa loob lamang ng 5 minuto, habang tatangkahin niyang i-deactivate ang mga gear na kumokontrol sa rolling slasher. Si Naromi ay nataman na naman ng kakaibang sandata at naging konektado sa armas. Pagkatapos ng malapit na siya, sinira niya ang jester sa mga pira-piraso. Biglang huminto ang rolling slasher operation, na nag-udyok kay Naromi na pumasok sa gear room, kung saan natuklasan niya si Steve na nakulong sa loob ng isa sa kanila. Habang nasasawi, malungkot na ikinwento ni Steve kay Naromi ang kanyang karanasan noong bata pa siya. Ipinahayag ni Steve ang kanyang pasasalamat kay Naromi sa pagkakaroon ng pananampalataya sa kanya, at pagsuporta sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Bago siya pumanaw, binigyan niya si Naromi ng mga espesyal na eyeglass at ipinangako sa kanya na aalisin si Lady Francine. Sa sandaling iyon, pumunta sina Arrow at George sa tent para makita ang epic battle. Nakipagkita si Naromi kay Thor at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagpanaw ni Steve. Napansin ni Thor ang labis na kahinaan ni Naromi, at tinulungan siya sa paglalakad sa isang pasilyo na pinalamutian ng mga larawan ni Francine upang marating ang silid kung saan sila makakaharap sa kanya. Sa paglalakbay, ibinunyag ni Thor ang kanyang sikreto kay Naromi, na inaamin na hindi talaga siya nagkaroon ng kaibigan tulad ng dati niyang inaangkin. Sa halip, ikinwento niya ang mga pangyayari noong humigit kumulang 70 taon na ang nakalilipas nang una niyang makita si Francine.
Noong araw na iyon, ang buong nayon ay nahihirapan sa Zona Syndrome, at si Francine ay bumisita sa nayon upang suriin ang lahat. Hindi niya pinansin ang lalaki at sadyang tinapakan ang kamay nito bago naglakad palayo. Sa halip na magalit sa kanya, naakit si Thor sa kanya. Nangako siyang hindi na muling mag-aasal sa ganoong paraan. This time kung mabibigyan ng pagkakataon, makikipag-date siya kay Francine. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay nakarating sa silid ng gwardya at nakita ang kanilang mga kasamahan na dumaan sa kabilang pinto. Sa pagkakataong ito, nangunguna ang doktor at pinapasok sila sa silid kung saan nakatira si Francine. Upang maabot si Francine, ipinaliwanag ng doktor na sina Romy at ang kanyang mga kasamahan ay dapat talunin hindi lamang siya kundi pati na rin ang iba pang apat na pinakamatandang automata.